Naramdaman mo na ba yung parang paggising mo sa umaga, sa unang pagtapak pa lamang ng paa mo sa malamig na sahig, nakakaramdam ka na ng matalim na kirot sa iyong sako? Yung tipong para bang may nakabaong malaking pako sa ilalim ng talampakan mo. Kaya naman ang nangyayari umiika-ika ka na papuntang banyo. Tapos tinignan mo ang iyong tsinelas, napakanipis pala nito. Ano mangyayari? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Marami sa atin ginagawa naman pambahay ang mga ganitong uri ng footwear na maninipis na dahil sadyang mura at minsan ay napakadali nga talagang suotin. Pero ang problema po dito, ang patuloy na paglalakad sa matitigas na sahig o semento sa loob ng bahay tapos napakanipis na po ng inyong mga tsinelas. Ang problema, kulang kasi yung arch support at dahan-dahan po nating sinisira ang structure ng ating mga paa. Ang matindi pong kirot na maaari nararamdaman ninyo sa umaga kapag ganyan ay karaniwang kilala po sa medisina bilang tinatawag na plantar fasciitis. Ito ay yung pamamaga ng mga litid na nagkokonekta sa inyong mga sakong papunta sa inyong mga daliri. Kapag wala pong sapat na support o sapat na cushion na sumasalo sa bigat ng inyong mga katawan, maaaring nasisira yung mga tinatawag na natural shock absorbers ng paa po ninyo araw-araw. Ang tanong, ano nga ba ang kinalaman ng sakit ng paa sa inyong metabolismo at pagtaba? Well, napakalaki po ng connection nito. Ang pundasyon po ng isang malusog na katawan at mabilis na metabolismo ay ang tama po nating paggalaw o yung palagian nating paggalaw. Kapag masakit po ang inyong mga paa, natural na iiwasan po ng utak ninyo ang anumang activity na magdudulot ng kirot at magiging sedentary po kayo. Imbes na maging aktibo, gumawa po ng mga gawaing bahay, pipiliin po ng inyong katawan na maupo na lamang sa sofa ng buong araw o buong maghapon dahil nga masakit ang inyong paa. Ang matagalang pag-upo at kawalan ng physical activity ang isa sa pinakamabilis na pamaraan para bumagal po ang inyong mga metabolismo at humina ang inyong cardiovascular system. So ang kinakailangan po natin, ayusin po natin ang arch support natin kung kinakailangan. Dahil kahit na gaano pa kalinis ang inyong mga diet, kung hindi po ninyo nagagamit ang mga muscles ninyo sa tamang paggalaw, magiging matamlay pa rin po ang kabuoang sirkulasyon ng inyong mga dugo. Kaya naman, ang tip po natin ay huwag maliitin ang kalusugan ng ating mga paa dahil sila po ang nagdadala sa atin patungo sa mga mas malulusog na pamumuhay. Kung seryoso po tayo sa pagpapabuti ng ating kalagayan ng ating mga katawan, mag-invest sa mas maayos na pambahay na tsinelas o sapatos na may tamang cushion o tamang support para sa inyong arch ng talampakan. Ang pagpapagaling po sa inyong mga kalusugan ay nagsisimula sa kung paano po ninyo inaalagaan ang mga maliliit na detalye sa inyong pang-araw-araw na buhay. This is what we call as lifestyle medicine. Kinakailangan po natin ng tamang lifestyle modification kasama po dyan ang pagpoprotekta sa ating mga paa upang makagalaw po ng mas masigla at walang nararamdaman ng sakit. At yun, sana po ay may natutunan kayo. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you in the next episode. Ingat!